Kamusta mga kamangga? Huwag kalimutang mag-comment at i-enjoy ang ating kwento. Lumabas ang isang system window nung nagsimulang bumoto ang mga hurado para sa hatol ng konseho ng mga Diyos. Tuwing may panganib, naalala ng tao ang Diyos, maging si Jesus man yan, si Buddha, o kahit sinong iba pang Diyos. Iniisip nila yung sinasamba nila at nagdarasal para maligtas. Pero kapag ang Diyos na ang nangangailangan ng tulong, isang system window ang lalabas na nagsasabing binibilang na ang mga boto at may desisyon na. Nakahiga lang si Changson. Nakapikit ang mga mata. Bigla siyang dumilat. Tumingala ang mukong at nagtaka kung nasaan ba siya. Tumayo siya at naisip na baka patay na siya dahil ang kamatayan ay konektado sa sistema ng universo. Pero sa madaling salita, winasak siya. Isang system window ang lumitaw sa harap niya. Sinasabi doon na nagkaroon ng error sa pagkonekta. Access denied. Sabi ng system, hindi ito gumagana ng maayos. Kailangan mo raw linawin ang dahilan sa administrator. Tumingin sa gilid ang bida at naisip na ang kanyang banal na katayuan, posisyon, at pananampalataya ay nabura na, at ang kanyang mga kapangyarihan ay naglaho. Pero bakit buo pa rin ang kaluluwa niya? Tumingin siya sa gilid. May papalapit. Isang lalaking may uban ang nakatayo sa isang bangka. Tinatanong nito kung siya ba ang tinatawag na liwanag ng mga Diyos, si Li Changson. Tinitigan siya ng lalaki, at sinabing ang tatay niya ay si Umon at ang nanay niya ay siya, na pinanganak sa Korea noong ika-25 ng Disyembre, 2001. Tiningnan siya ng bida. Sinabi ng lalaki na sa hindi malamang dahilan, napunta siya sa planetang Arcadia noong 2027, narating ang rurok, at pumatay ng milyon-milyong Diyos. Tapos nahuli siya at ipapadala na para bitayin. Tumingin sa malayo ang lalaking may uban at sinabing magkamukha raw sila. Biglang sumugod ang bida. Inabot niya ang kamay niya. Lumapag siya sa tapat mismo ng mukha ng lalaki at agad na tumalon pa atras. Hinawakan ng lalaking may sombrero ang kanyang espada. Iniunat ni Changson ang kamay niya, nakakunot ang noo niya. Naghanda siyang sumalakay uli. Hinarang ng lalaking may uban ang kanyang atake. Nagkaroon ng malakas na enerhiya. Tiningnan siya ng lalaki. Nang may gulat. Napakagatlabi ang bida. Naghanda na naman siyang tumira. Nagngit-ngit ang ngipin ng estranghero at tumalon. Paatras para manatiling nakatayo sa bangka. Nanlaki ang mga mata ng lalaking may uban. Naglakad ang bida palapit sa kanya. Pinunasan niya ang tubig sa kanyang mukha. Nagkuyom ng palad ang bida. Isang suntok ang papunta sa kanya. Tumingin si Changson sa gilid. Ang kanyang mga kamay ay nakagapos sa mga kadenang bakal ng banal na pagpigil. Kahit gaano pa kagaling ang isang Diyos, kayang-kaya siyang pahinain ng limitasyong ito hanggang sa antas ng mga ordinaryong nilalang. Nagngit-ngit ang bida at naisip na hindi na niya makikita ang mga to pagkatapos ng hatol ng mga Diyos. Akala niya, hindi na niya to muling masisilayan. Tinanong niya ang estranghero kung sino ba siya. Ngumiti ang lalaki at humingi ng paumanhin dahil nahuli siya sa pagpapakilala. Ang pangalan niya ay si Yul, ang tagasundo ng mga kaluluwa sa impyerno. Tinanong siya ng bida kung kukunin ba siya nito. Sabi nito, ito na ang kabilang buhay. Kinumpirma niya ito. Kumunot ang noo ni Changson at sinabing, narinig niyang para sa isang Diyos na hinatulan, siguradong pagkawasak ang kahihinatnan, kaya naman, bakit siya nandito sa kabilang buhay? Ngumiti si Yul at sinabing dahil orihinal siyang nasa ilalim ng kanilang jurisdiksyon. Ngumiti siya at sinabing ipapaliwanag niya ang lahat habang naglalakad. Hinihintay na siya nang nagdala sa kanya rito. Kumunot ang noo ni Changson. Sabi ng tagasundo, ang Arcadia ay isang planetang ibang-iba sa kinalakhan niyang planeta, ang daigdig. Tinanong ng bida kung may kinalaman ba ito sa mga sinabi niya kanina, ang lalaking may uban ay nagsabi na ang lahat ng tao ay may takdang panahon at ang kanilang tadhana ay nakasulat sa aklat ng buhay at kamatayan. Tumingin siya sa unahan at sinabing ang aklat ng buhay at kamatayan ay may kapangyarihan lang kung saan ito isinulat. Tiningnan siya ng bida. Ngumiti ang lalaki at sinabing may isang pangalan na biglang nawala. Sinubukan nilang hanapin siya, pero napunta pala siya sa isang kakaibang lugar. Tinanong siya ni Changson kung ang tinutukoy ba niya ay ang Arcadia. Sumang-ayon ang lalaki at sinabing naging Diyos siya doon at gumawa ng matinding gulo. Marami raw silang kailangang isakripisyo para lang mapapunta siya rito. Tumingin sa harap ang bida. Naalala niya ang kanyang nakaraan, lumingon ang babaeng may itim na buhok at nagtanong kung bakit niya ito ginagawa. Mas makakabuti raw sa kanila kung hahayaan na lang siyang maglaho sa planetang yon. Pero sabi ni Yul, sumusunod lang siya sa utos. Tinanong siya ng bida kung sino ang nag-utos. Ngumiti ang lalaki at binanggit ang pangalang Thanatos. Sabi niya, siya ang pinuno ng Tartarus at Erebus. Ang iba ay tinatawag siyang Panginoon ng kabilang mundo. Sabi ni Yul, narito na sila. Lumingon siya at sinabing wag magpahuli. Bigla silang nag-teleport. Sabi ng tagasundo, mayroong impyerno ng apoy sa ibaba nila. At mayroon ding nagyayelong impyerno sa tapat mismo nito.
Dumaan sila sa mga kakaibang nilalang, umiwas ng tingin si Changson at sinabing kakaiba ang mga ito. Tungkol saan ba ang lahat ng to? Tiningnan siya ni Yul at sinabing narinig niyang isa siyang mandirigmang Diyos. Bago simulan ang pagpapabagsak sa mga Diyos, napakunot noo ang bida nung sinabi niyang para ito sa sarili niyang kapakanan. Mga Diyos sila na natiwalag. Sabi nung lalaki, hindi lang basta kaluluwa ng mga patay ang hinahatulan ni Thanatos. Hinahatulan din niya pati yung mga masasamang Diyos. Tiningnan siya nung lalaki at sinabing may narinig na siya tungkol doon dati. Napakunot noo ang kamatayan at nagtanong kung ikukuwento ba niya ito kung sakaling madungisan ang pangalan ng langit. Sabi niya, dumaan siya sa itaas ng mga makasalanang kailangang magtrabaho ng sapilitan bilang parusa. Hanggang sa makarating na sila sa kastilyo. Sabi nung lalaking ubanin ang buhok, nandito na raw sila. Yumukod siya, nagpakilala, at sinabing sa utos ng hari, dala raw niya ang liwanag ng mga Diyos. Bumukas ang mga pinto, at may isang boses na nag-utos na pumasok na sila. May lumabas na system window na nagsasabing nakakasakal ang paligid. May dalawang matang matalas na nakatingin sa bida. Napangiti si Changson. Napakunot siya ng noo sabay isip na mukhang mag-enjoy siya rito. Diretsong tumingin sa harap ang lalaki. Ngumiti si Thanatos at nagtanong kung siya nga ba ang liwanag ng mga Diyos. Pinikit niya ng bahagya ang mga mata niya at sinabing may itatanong siya. Kung gusto ba niyang manatiling buhay sa mundo o kung may balak ba siyang puntahan pagkamatay niya, napapikit na lang ang lalaki. Sabi niya, hindi raw niya naisip yon. Biglang lumaki ang mga mata niya nung sinabi ng Diyos na diretso siya sa impyerno. Tumingin si Changson at nagtanong kung bakit. Sinabi ni Thanatos na nung ika-21 ng Hunyo, taong 2024, yun ang simula ng paglalaro niya. Pinaalala nito kung paano niya minura at sinumpa ang isang kakampi dahil lang sa mali nito. Napakunot noo ang bata nung tinanong niya kung anong parusa ang nararapat sa ganung kasalanan. Napayuko siya at sinabing ang makasalanan ay itatapon sa impyerno kung saan bubunutin ang dila niya sa loob ng 15 araw. Idinipa ng Diyos ang mga kamay niya at sinabing narinig na niya yon. Napangalit na lang ang bida nung sinabihan siya. Na nung ika-9 ng Abril, taong 2224, binaliwala raw niya ang isang kaibigang humihingi ng tulong. Dahil dun, itatapon ang makasalanan sa bundok ng mga kutsilyo. Biglang pinagpawisan ng malapot ang bida. Nung Setyembre, taong 2017, nakatapak siya ng langgam habang papasok sa eskwela dahil nakapatay siya ng buhay. Kailangan niyang magdusa ng 4 na araw sa impyerno ng mga makamandag na ahas. Dagdag pa nung lalaki, nung Abril taong 2009, naihiraw siya sa kama at isinisipa sa aso. Dahil doon, dagdag na 10 araw na bubunutin ang dila niya. Namula ang bida at sinabing sa loob ng 26 na taon, ni minsan, hindi raw siya nakahawak ng kamay ng babae. Napakunot noo ang babaeng may maitim na buhok at tinanong kung sino ba talagang pinapanggap niya. Tumawa ng mahina si Thanatos at sinabing biro lang yon. Sa mundo kasi, isang ordinaryong tao lang siya. Pero malaki na ang pinagbago niya nung nasa Arcadia na siya. May lumabas na scroll sa harap niya, sabi rito, napakalupit daw ng bida. Sumama ang timpla ni Changson at tinanong kung anong ibig sabihin nun. Ano raw ba ang dahilan kung bakit siya iniligtas? Tinitigan siya ng Diyos at nakiusap na humingi ng pabor. May mga Diyos daw kasing sumira sa kanilang sumpa. Napadpad sila sa mundo ng mga tao at gusto niyang hanapin sila ng bida. Tinanong ng bida kung ibabalik ba siya sa mundo para mabuhay uli. Napakunot noo si Thanatos at sinabing ibabalik lang niya ang bida sa dapat niya kalagyan, ikinumpas niya ang kanyang kamay. Biglang nagbago ang paligid at naging kalawakan, tumingala ang lalaki, bumungad sa kanya ang planetang daigdig. Napangiti ang Diyos at binalaan siyang mag-ingat. Akala raw niya ay wala itong pakiramdam, pero alam niyang hindi yun totoo. Tumingin sa harap ang babaeng may maitim na buhok at sinabing ito ang tahanan niya. Napangiti si Thanatos at sinabing malapit na itong mawalan ng malay. Gulat na tumingin si Changson. Parang zoom in ang nangyari sa planeta hanggang sa lumitaw ang Korea. May lumitaw na kalsada at biglang may bumulag ang lalaki. Lumingon ito, si Changson pala. Nanlaki ang mga mata niya. Napayuko siya at sinabing, hindi pwede to. Tiningnan siya ng Diyos at sinabing abangan na lang niya. Ngumiti ito at sinabing hahanapin niya ang mga Diyos para sa kanya, yun ang mismong sinabi niya. Tinanong nung babaeng may maitim na buhok kung bakit ganoong trabaho ang binibigay sa kanya. Itinaas lang nito ang kamay at sinabing siya kasi ang pinakamagaling. Napangiti ang lalaki at sinabing kaya niyang mahanap sina Aura, Dava, Chen, at ang iba pang mga Diyos ng Arcadia. Tiningnan niya ang bida at sinabing sa tingin niya ay parang nagkapunit-punit ang pasukan patungo sa kabilang mundo. Nagtanong ang bida kung nilalabag ba niya ang sumpa dahil gusto niyang pumunta sa mundo ng mga tao. Sabi ni Thanatos, malapit na raw sila. Nagtanong siya kung bakit walang ginagawa ang kabilang mundo. Sabi nung Diyos, alam daw kasi niya ang pasikot-sikot sa sumpang yon. Napatitig ang lalaki nung sinabi nitong hindi siya pwedeng pumunta sa ibang mundo, pero ang isang tao, pwede. Wala naman daw kasing nakasulat sa sumpa na bawal yon.
Napangiti ang babaeng may maitim na buhok at nagtanong kung kailangan ba nito ng isang asong tagatubis. At kapag tapos na ang lahat, siya ay itatapon na lang nila siya. Itinaas ng Diyos ang kanyang daliri at sinabing isa itong correctional work. Kapag natapos na ang gawain, palalayain na niya ito sa kanyang mga tanikala at bibigyan ng bagong buhay. Ang bata ay umiwas ng tingin. Napangiti si Thanatos at tinanong kung payag ba siya sa kasunduan. Akala niya, ito na ang pinakamabuti para sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabing hindi naman siya basta-basta ibabalik ng walang-wala, may ibibigay siya. Ang lalaking may kayumangging buhok ay nakasimangot na nagtanong kung ano ang ibibigay nito. Ngumiti ang Diyos at sinabing kapangyarihan ang ibibigay niya. Tiningnan siya ng bida. Kumunot ang noon nito at nagtanong kung sigurado ba siyang posible. Baka kasilabag na yan sa mga patakaran ng kabilang buhay. Ngumiti ang Diyos at sinabing siya ang hari doon, maaari itong ituring na regalo mula sa pinuno mismo. Payag ba siya? Ngumiti ang lalaki at sinabing kung bibigyan siya ng lakas, wala na siyang dahilan para tumanggi. Binuklat ni Thanatos ang isang scroll at sinabing napakaganda nito. Tiningnan niya ang bida at sinabing, magsisimula na ang reinkarnasyon. Napangiti ang bida nang sabihang maghanda na sa pagbubukas ng mga pintuan ng muling pagsilang. Tinahak nila ang agos ng ilog. Humarap si Hulse at pinaalalahanan siya na isa na siyang ganap na tao ngayon, hindi na Diyos. Magsisimula siya sa simula at mawawala ang lahat ng abilidad niya. Tiningnan siya ni Song at sinabing itatandaan niya yon. Ang pari ay nagsabing ang kanyang kaluluwa ay nakatali pa rin sa bakal ng banal na pagpigil. Dapat niyang tandaan na kapag may nahanap na kahina-hinala, muling tatalab ang bisa nito. Ngumiti ang lalaki at sinabihan siyang umalis na. May isang pinto sa harap nila. Agad na tumakbo ang bida papunta doon. Bumukas ang mga pinto para sa kanya, lumingon siya. At sinabing kung papalarin sila, muling magkikita. Ipinayuko ng lalaking may abuhing buhok ang kanyang ulo at sinabing maghihintay siya. Tumalon na ang lalaki sa pinto. Nagdilim ang mukha ni Hulse at sinabing dapat niyang laging tandaan na isa siyang Reaper na binigyan ng lakas ng Panginoon ng kabilang mundo. Biglang lumipad pa itaas si Song. Iniunat niya ang kanyang mga kamay at lumitaw ang isang system window na nagsasabing matagumpay niyang nalampasan ang pintuan ng muling pagsilang. Nakakonekta na siya sa isang bagong server. Kasalukuyang nag-a-update ang system. Ipinikit ng bida ang kanyang mga mata, isang system window ang lumabas, na nagsasabing ang kanyang titulo ay administrator. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata, may lumitaw na isa pang window para batiin siya sa planetang Earth. Idinilat ng lalaki ang kanyang mga mata. May mga tao sa paligid niya. Isang system window. Ang lumitaw at sinabing napanatili ang mga alaala ng dati niyang buhay, at ang lahat ng kanyang stats ay nadagdagan ng +5. Tiningnan ni Song ang screen at naisip na pati ang maliliit na detalye ay na-load na. Tumingala ang isang babae. At nagtanong kung ano ang nangyayari. Biglang may lumitaw na isang lagusan. Ngayon lang niya nakita yon. Tiningnan ito ng bida at naisip na itim ang buhok nito, kayumanggi ang mga mata, at nagsasalita ng Korean. Napangiti siya at naisip na sa wakas, nakabalik na siya. Idinilat ng lalaki ang kanyang mga mata. Tumayo siya at tumingin sa taas. Napapalibutan sila ng isang gubat. Naalala niya kung paano sinabi sa kanya ni Thanatos na may kailangan itong ipaliwanag. Tiningnan siya nito at sinabing ang lugar kung saan siya magigising ay ang mundo ng mga tao pero hindi rin. Nagtanong ang lalaki dahil napakahirap pumunta. Sa ibang mundo nang hindi napapansin, saan siya mapupunta? Pinag-cruise ng Diyos ang kanyang mga kamay at sinabing mapupunta siya. Sa isang random na lamat o crack, may isang umiiyak at nagsasabing hindi gumagana ang kanyang cellphone, pakiusap na palabasin na siya. May lumabas na system window na nagsasabing ang kasalukuyang bilang ng mga kalahok ay 431, sila ay malugod na tinanggap sa Rosewood Forest. May lumitaw na mensahe sa system na nagsasabing nagkaroon ng error. May isang kalahok na hindi napansin, muling kinalkula ang kabuuang bilang, tumingin sa harap ang bida ng i-anunsyong magsisimula na ang misyon. Ang mga kalahok ay hinati sa iba't ibang antas ng kahirapan base sa kani-kanilang abilidad. Lumitaw ang isang system window na nagsasabing kailangan niyang talunin ang mga halimaw na nagtatago sa gubat at umakyat sa tuktok ng bundok. Lahat ng kalahok ay nagkaroon ng access sa kanilang inventory, status, at mga skill. Lahat sila ay nakatingin sa harap. May lumitaw na system window para batiin ng good luck. Ang lahat. Mabilis na tumakbo si Song pauna nang lumitaw ang isang window na nagsasabing ang unang bahagi ay bukas na. Humantrip siya pasulong. Sinigawan siya ng iba na mag-ingat dahil delikado doon. Lahat sila ay nakatingin sa kanya. Napanganga sila sa gulat, may nagsabing parang pamilyar siya. Tumingin sa harap ang babae at nagtanong kung siya ba ang Tyran. Tumakbo si Song. At naisip na hindi pa naman siya nakakalayo, pero hinihingal na agad siya. Napakunot ang noo niya at sinabing kailangan muna niyang tingnan ang kanyang status.
Sinubukan niyang buksan ang system window. Lumabas naman ang system window pero hindi ito mabuksan, wala siyang access dahil ang mga karapatang ito ay binawi na. Nakalagay sa window na bahagyang naibalik na ang sistema. Binuksan ang window na ito ng administrator. Lumitaw ang system window at doon nakasulat ang mga impormasyon tungkol sa bida. Napakunot noo si Song. Akala niya ay wala nang matitira doon. Pero nasaan na ang pangako ng Panginoon ng impyerno? May lumitaw na system window para sabihing na-update na ang system pati na ang impormasyon ng player. Sabi sa window, may kapangyarihan siyang kumuha ng mga kaluluwa. Naisip ng lalaki na dahil sa kapangyarihang ito, tinitingala ng husto ang Panginoon ng impyerno. Akala niya, ang kakayahang ito ang nagbigay sa kanya ng matinding lakas. At hinahayaan siyang gamitin pati ang apoy ng purgatorio. Napagtanto ng bida na kapag tinalo niya ang halimaw, makukuha niya ang kaluluwa nito at magkakaroon siya ng experience. Naisip niya na sa mga laban, maiiwasan niyang maubos ang kanyang stamina at mapuno ng mga sugat. Kung kailangan niya ng impormasyon, pwede siyang mag-summon ng mga kaluluwa at ipadala sila sa mga misyon. Naalala niya na ang dami ng kapangyarihan ang batayan ng lakas ng isang Diyos. Kung gagamitin niya ang espada ng berdugo laban sa mga Diyos, mananakaw niya ang kapangyarihan nila. Napagtanto niya na sa teorya, kaya niyang ipunin ang lahat ng lakas para maging ganap na makapangyarihan at alam ang lahat. Napangiti ang lalaki at naisip na kahit paano ay hindi siya naloko. Tumingin siya sa hinaharap. Alam niyang hindi naging madali para kay Thanatos na maging Panginoon ng impyerno, mukhang ang mga Diyos. Mula sa ibang mundo ay galit sa kanya. Napangiti siya at naisip na mahirap pa ring gamitin ang espada. Kung titingnan ang bawat skill, mas matindi ang espada ng berdugo kaysa sa paghigop ng kaluluwa. Pero napakunot noo ang lalaki dahil naisip niyang hindi ito madaling sandata. Dapat ang kalaban niya ay isang kriminal na talagang lumabag sa kasunduan. Ikinaway niya ang kanyang kamay at naisip na kahit hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili, mapupuruhan siya ng husto kapag hawak ang espada. Naghanda na siyang umatake. May lumitaw na system window, nagsasabing natuntun na siya ng Black Mamba. Umungal ang halimaw. Napangiti ang bida at naisip na lalo pa siyang lalakas. Tinaga niya ang kalaban. Itinutok ni Sung ang kanyang espada sa harap. Lumitaw ang system window na nagsasabing, napatay niya ang Black Mamba sa isang tira lang. Nagkaroon ng interes sa kanya ang Diyos ng panahon ng pangangaso. Napangiti ang lalaki. Siya na ang magiging baguhan na pagkakaguluhan ng lahat sa loob ng dungeon. Hayaan niyang matakot ang mga tao sa kanya. Ito na ang isa sa mga pambihirang pagkakataon para magsimula ng bagong buhay. Gaya ng mga Diyos at mga bituin, pagkatapos ng misyon, pwede silang pumili ng pari para ipakalat ang kanilang mga turo. Pumipili sila ng mga apostol para dalhin ang kanilang kagustuhan sa mundo. Dinudumog ng mga tao ang dungeon para sa kapangyarihang ito. At libu-libo ang namamatay ng hindi man lang napapansin ng mga Diyos. Para sa mga mayayabang na Diyos, at doon sa mga nasa itaas, wala silang pakialam sa mga kaawa-awang nilalang na nakatadhana lang mamatay. Iilan lang ang nabibigyan ng karangalan. Naisip ng bida na kaya niyang ipakita na mayroon siyang espesyal na talento. Napatay niya ang isa pang halimaw. Napangiti ang lalaki. Kung interesado sa kanya ang Diyos ng panahon ng pangangaso, jackpot na ito. Pavelsag ang tunay niyang pangalan, siya ang diyosa ng digmaan at gumagamit ng iba't ibang sandata para mag-enjoy sa pangangaso. Pero ang totoong jackpot na tinutukoy ni Song ay si Tiamat, ang sinaunang dragon ng kasamaan. Napangiti ang bida dahil naisip niya na pati ang isang dambuhalang premyo ay interesado na sa kanya. Umaasa siya na hahanga ito sa teknik niya gamit ang kinalawang na kutsilyo. May lumitaw na system window. Interesado ang Diyos ng panahon ng pangangaso sa teknik na gusto niyang ipakita rito. Iwinasiwas ng bida ang kutsilyo. Napangiti siya at sinabing ipakikita niya ang gusto nito. May naramdaman siyang pagbabago. Tumingin siya sa paligid, ang hangin sa unang bahagi ng kagubatan ay puno ng lason. Kaya naman palalasing na sa lason ang mga halimaw. Napangiti ang bida at nag-isip kung dapat na ba siyang gumamit ng planong B. Dalawang halimaw ang lumitaw sa likuran niya. Napangiti siya at sinabing gagamitin niya ang talon ng mga ngaso ng ahas. Swak na swak ang balak niya. Napatay niya ang isang halimaw. Sabi sa system window, napatay niya ang isang Black Mamba. Nakakuha siya ng mga experience point, pinatay niya ang susunod na halimaw, at tumaas ang kanyang level. Napangiti ang lalaki at sinaksak ang halimaw. May lumitaw na system window na nagsasabing pinapatay niya ang mga kalaban. Sa bilis na hindi ka panipaniwala, 3 pang halimaw ang umatake sa kanya, lalo pang naging matalas ang kanyang pakiramdam. Napatay niya ang lahat ng kalaban. Lumabas ang isang system window na nagsasabing dahil sa pag-ubos niya sa mga kalaban, mas humusay pa ang kanyang konsentrasyon. Lumingon ang bida habang pinalilibutan siya ng mga ahas. Takot na takot silang nakatingin sa kanya, may biglang lumitaw na system window. Naalala niya ang nilalang na iyon bilang isang mortal na kaaway. Napangisi si Jinsong. Nakapatay siya ng mga halimaw at nakuha ang titulong Black Mamba Slayer. Napakunot ang noo ng lalaki,
at naisip na paunti-unti, mas dumarami na ang napapatay niya. Sa paghawak pa lang ng punyal, ang ganitong klaseng excitement. Sa gitna lang ng bakbakan niya ito nararamdaman. Naglalagablab sa pula ang kanyang mga mata. Naisip niya na noong natakot siya sa pakiramdam na ito sa Arcadia, kasabay nito ay nagbigay din ito sa kanya ng matinding kasiyahan. Naalala niya kung paano nawala ang lahat dahil sa naging desisyon ng Divine Court. Kinulong nila siya dahil daw sinisira niya ang mundo. Pero napaisip siya, yun nga ba talaga ang dahilan, napakaduwag na dahilan. Ang tingin niya, natatakot lang sila na baka may isang ordinaryong tao na mag-alsa laban sa kanila. Napakunot ang noo ng bida at naisip na wala naman siyang ganong balak nung una. Pero dahil takot na takot sila, sige, gagawin na lang niya. Napangiti siya. Lumabas ang isang system window na nagsasabing nag-improve ang kanyang teknik at may nakuha pa siyang bago. Namangha ang Diyos sa napakahusay niyang paggamit ng punyal. Ngumiti ang bida at sinabing hindi pa iyon ang lahat. May lumitaw na system window na nagsasabing ubos na ang kanyang stamina at kailangan na niyang mag-recover. Kailangan na niyang bumalik sa safe zone para makapagpahinga. Inactivate niya ang soul suction. Nagliwanag ang enerhiya sa paligid ng kanyang kamay. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Lumabas ang system window na nagsasabing nagamit na ang purgatory flame. At matagumpay niyang nakuha ang mga abo ng Black Mamba. Napakunot ang noo ng bata nang malamang na ibalik na ang kanyang lakas. May lumitaw na naman na system window na nagsasabing ang hunting season of deities ay hindi maintindihan kung anong klaseng abilidad ang meron siya. Litong-lito ito. Kumaripas ng takbo ang bida. Tumingala siya nang may lumitaw na system window na nagsasabing, naguguluhan ang hunting season of deities. Napangisi siya at naisip na wala silang kaalam-alam na ang isang baguhang. Nakapapasok pa lang sa dungeon ay nakuha na pala ang basbas mula sa Panginoon ng Impyerno. Halatang ang iniisip lang nito ay yung mga abilidad at gamit na nakuha ng mga kalahok sa simula pa lang ng misyon. Napangiti ang lalaki at naisip na kahit interesado pa ito, hindi ito gagawa ng hakbang sa isang estrangherong tulad niya dahil sa mahigpit na batas ng causality. Sa tingin niya, walang baliw na magtatangkang labagin ang batas ng causality para lang tignan ang data ng isang baguhan. Hawak ng lalaki ang kanyang kutsilyo. Lumingon siya at naisip na wala siyang pakialam kahit pamabisto siya. Pinatay ng bida ang halimaw at naisip na nasa ilalim siya ng proteksyon ng kailaliman. May lumitaw na system window na nagsasabing matagumpay niyang natalo ang huling mamba. Binuksan niya ang system window, sabi ng lalaki, tumataas na ang kanyang level at status. Gamit ang magic power na nakuha niya, kaya na niyang gumamit ng mga skills. May lumitaw na system window na nagsasabing nakuha niya ang atensyon ng isang partikular na Diyos at kailangan niyang makuha ang loob nito sa pamamagitan ng kanyang mga achievement. Napangiti siya at sinabing lalong tumindi ang interes ni Pabilsag sa kanya. Tumingin sa harap ang lalaki at naisip na tapos na siya sa Black Mamba. Kaya ang mga pula at madugong mamba naman ang susunod. Napatingin siya sa ibaba at naisip na may resistance na siya sa lason. Kahit mahina pa ito, dapat ay kaya na niya itong tapusin agad. Ang Blood Mamba ang itinuturing na pinuno. Nakakatakot ito para sa mga baguhan, kahit nasa level 10 pa sila, pero gustong talunin ni Jinsong ito ng mag-isa. Napangisi siya at naisip na magandang pagkakataon ito para makuha ang atensyon ng mga Diyos. Pero higit sa lahat, kailangan niyang makuha ang lasong pangil ng Mamba para magkaroon ng kumpletong resistance sa lason. Kahit na ang dami ng kalaban ang isa sa mga dahilan kung bakit natalo ang liwanag ng mga Diyos, ang hina ng katawan laban sa lason at mga potion ay nakaapekto rin sa resulta. Nagnitngit ang lalaki at naisip na kailangan niya ang pangil na iyon. Tumingin siya sa kanyang punyal. Lumabas ang system window na nagsasabing malala na ang kondisyon nito at nasira na ito. Napabuntong hininga ang bida at sinabing nakapagtataka pang umabot ito sa ganitong punto. May biglang kumislap sa langit. Isang espada ang bumaon sa lupa. Nang mawala ang usok, sinabi ni Jinsong na gawa ito sa kaliskis ng dragon, ibig sabihin ay isa itong mataas na tier na sandata. Ano kayang iniisip niya? Napangiti ang lalaki. May lumitaw na system window. Gustong itaya ng Diyos ng hunting season ang regalong ito. Pero kapag nabigo siya, papatayin niya ang bida dahil sa pag-aaksaya ng oras nito. Tumingin sa harap ang lalaki at naisip na diretsahan siyang sinabihan na kapag natalo siya, mamamatay siya. Sa tingin niya, akala ng mga ito ay sila ang pinaka-importante, at ang iba ay parang mga laruan lang sa kanila. Kinuha niya ang espada at naisip na ito ang dahilan kung bakit sagad ang galit niya sa mga Diyos at sa mga constellation na iyan. Kinuha niya ang espada at naisip na iyon pala ang dahilan kung bakit galit na galit siya sa mga Diyos at sa mga konstelasyon. Ngumiti ang lalaki at naisip na sa wakas ay naging maayos na ang lahat. Kung magtutuloy-tuloy ito, tiyak na makakaligtas siya. Iwinasiwas niya ang kanyang espada at naisip na kapag nakuha niya ang sandatang iyon, magiging napakalakas niya. Kumunot ang noo niya at nagtanong kung ano ba ang kailangan sa kanya. May lumitaw na system window na nagsasabing nakipagkasundo na siya. Sabi sa window, pinagtatawanan ng Diyos ang sobrang kumpiyansa niya. Nabuo ang kasiyahan ng Mission Hunter.
Sinabihan ng mga player na magtipon sa iisang lugar. Tumingin ang lahat sa lalaki at nagtanong kung anong nangyayari. Bakit ba siya nag-aasal na parang boss? Ipinakita ng lalaki ang kanyang ID, kumunot ang noo niya at nagpakilala. Isa siyang S-rank player mula sa Military Defense Support Command. Tumingin siya sa harap at inutusang sumunod sila sa mga sinasabi niya. Nagkatinginan ang mga kalahok at naisip na mabuti na lang at may kahit isang player man lang sa kanila. May nagtanong kung anong mangyayari sa lalaking tumakas noong simula pa lang ng misyon. Sumagot ang iba na tumakas iyon dahil sigurado siyang yayaman siya. Ngumiti ang lalaki at sinabing marami siyang pera. Siguro, mas marami pa siyang pera kaysa sa kanilang lahat na pinagsama-sama. Tiningnan siya ng babaeng brunette at tinanong kung paano niya nalaman iyon. Sumagot siya na siya ang Tyran, ang leader ng Holy Guild. Sabi niya, kahit na napakasama ng ugali nito, nakakaakit ng mga advertiser ang kagwapuhan niya. Ipinanganak siyang may gintong kutsara sa bibig. May tumingin sa harap at nagtanong kung bakit ito nawala. Sumagot ang babae na narinig niyang nagsimula itong magpakalasing matapos itigil ang career bilang player. Ngumiti siya at sinabing baka pagod na itong mabuhay at nagbalak na magpakamatay. Tiningnan siya ng lalaki at sinabihang manahimik. Nagtanong siya kung anong mali sa sinabi niya. May lumitaw na system window, sinasabi doon na patay na ang lahat ng miyembro sa loob ng dungeon. Gulat na gulat ang lahat sa balitang iyon, tumingin ang babae sa window, at sinabing ligtas ang lahat ng mga kalahok, pero ang mga monster ay napatay. Gulat na tumingin si Kang sa system window, na nagsasabing napatay na ang White Berserker. Patay na rin ang lahat ng mga Blue Crow, pati na ang mga miyembro nito. Lumitaw ang isang system window, na nagsasabing galit na galit ang player na si Chonin. Kumunot ang noo ng player. Tiningnan ni Chung-hee ang window at nagtanong kung paano ito naging posible. Kumunot ang noo niya. Sinisip-sip ni Chon-in ang mga kaluluwa ng mga kalaban. Ngumiti siya. May lumitaw na system window na nagsasabing nakatanggap siya ng isang misyon. Sabi sa window, binagalan ng Diyos ng hunting season ang pag-unlad niya. Nagsisimula na itong magpakita ng interes para palakasin ang pananampalataya ng kanyang mga pari. Pero, lahat ng mga karapat-dapat na nilalang ay mga sugo na. Kaya wala siyang ibang magagawa kundi bantayan muna ang mga bagong dating. Nakita ng Diyos ng hunting season, nakakaiba ang kakayahan ng bida, at itinuring siyang kandidato para maging pari. Kumunot ang noo ng bata, sabi sa system window, hindi pwedeng kumpirmahin ang titulo ng walang certificate. Para magawa iyon, kailangan niyang talunin ang Blood Mage sa loob ng 24 na oras gamit ang binigay na espada. Tiningnan ng bata ang kanyang espada. Naisip niya na hindi na nakakapagtaka kung bakit interesado sila sa kanya. Mukhang may mga urgent silang kailangang asikasuhin. Naisip niya na nagkaroon ng matinding away sa pagitan ni Tiama at Bel Marduk. Baka may kinalaman ito doon. Ngumiti siya at naisip na hindi siya sigurado, pero kung totoo iyon, napakaswerte niya. Tiningnan ng babae ang espada. Naisip ng babae na mahirap gamitin ang sandatang iyon, kumunot ang noo ng lalaki, at naisip na ito mismo ang gusto niya. Pero habang mas mahirap ang task, mas maganda. Ngumiti ang bata at nagtanong kung gusto ba nilang taasan ang pusta. Lumabas ang isang system window na nagsasabing naguguluhan ang Diyos ng hunting season. Ngumiti ang babae at sinabing, 30 minuto. Sabi sa window, lalo pang naguluhan ang Diyos. Tumingin sa harap ang bida at sinabing papatayin niya ang monster sa loob ng 30 minuto para mabigyan pa ito ng mas matinding saya. Idinagdag niya na dapat siyang gagantimpalaan nito. Tumahimik ang paligid. May lumitaw na system window, na aliw ang Diyos sa hiling niya. Tinanggap nito ang kanyang hiling. Ngumiti ang lalaki at nagpasalamat. May liwanag na lumitaw sa harap niya, at may isang monster na sumulpot. Bumagsak ito sa lupa. Tumalon ang bida sa ibabaw nito. Ngumiti siya. Itinaas niya ang kanyang espada, at hinati ang monster sa dalawa. Inilabas ng babae ang kanyang espada at lumapag sa lupa. May lumitaw na system window na nagsasabing tumaas ang level niya. Nadagdagan ng 3 ang kanyang lakas. May mga lumilipad na monster na lumitaw sa likuran niya, pero pinatay niya agad ang mga ito. May lumitaw na system window na nagsasabing tumaas ang level niya. Sabi sa system window, may ilang mga Diyos na nagdududa habang pinapanood ang pakikipaglaban niya. Pinatay ng lalaki ang monster. Lumingon siya. Biglang may lumitaw na Blood Mage sa harap niya. May lumitaw na system window na nagsasabing tumaas ang level niya. Sabi sa window, ang ilang mga Diyos ay nagdududa habang pinapanood ang pakikipaglaban niya. Pinatay ng lalaki ang monster. Lumingon siya, at isang Blood Mage ang lumitaw. Lumitaw sa harap niya. Napangiti siya at naisip na habang mas maraming nanonood, mas pabor sa kaniya. Isang system window, ang lumitaw, na nagsasabing nagulat ang Diyos ng hunting season sa dami ng mga hindi inaasahang bisita. Ito ay nagbabala sa lahat ng mga nagkakagusto o interesado sa kaniya. Nagtago ang bida sa likod ng isang puno at napaisip kung ilang mga Diyos na ang nagtipon-tipon doon. Umaasa siya na kahit isa man lang sa kanila ay talagang malakas at karapat-dapat. Napangiti si Sangwo.
Isang system window ang lumitaw na nagsasabing umabot na siya sa level 10 at mayroon ng secret class na pwede niyang makuha. Kumunot ang noo niya at naisip na sa nakaraan niyang buhay, isa lang siyang spearman, pero sa pagkakataong ito, mas hihigitan pa niya yon. Pwede na ang Dragon King o ang King of Darkness, pero hindi yon madaling makuha. Naisip niya na kung kailangan niyang pumili, Berserker ang pinakamaganda. Sa pagkakaalam niya, malakas umatake ang Berserker, pero nawawala naman ito sa sarili. Pero pwede naman itong gawa ng paraan sa pamamagitan ng ilang diskarte. Napangiti ang lalaki at naisip na dapat niyang piliin ang Berserker para tapusin na ang kalokohang ito. Nanlaki ang kaniyang mga mata, akala niya mahirap. Talunin ang halimaw na ito, kahit para sa mga player na level 20. Isang system window ang lumitaw kung saan pinapipili siya ng class. Nag-scroll siya. Pababa. Nakasulat sa system window na ang secret class na Rune Guardian ay pwede niyang makuha. Biglang, natigilan ang bida. Tumingin siya sa harap, gulat na gulat, dahil wala sa pagpipilian ang Berserker class. Isang system window ang lumitaw na nagsasabing 6 na minuto na lang ang natitira. Isang dambuhalang makamandag na ahas ang gumagapang sa kagubatan, ang biday. Nagtatago sa likod ng isang malaking puno. Gulong-gulo siya. Kumunot ang noo ng lalaki nang tanggapin niya ang kasunduan. Umaasa siya sa Berserker, pero wala palang ganoong class. Nagtataka ang Diyos ng hunting season kung aabot ka ba sa tamang oras. 3 hindi kilalang Diyos ang interesado sa pipiliin mong class. Sumimangot ang lalaki. At naisip na iisa lang ang paraan. Rune Guardian. Pinindot ni Sangwoo ang system. Window. Alam niyang nakakaantok at nakakabagot ang pagguhit ng mga rune, pero pagdating sa lakas ng pagsabog, ang class na ito ay mas makapangyarihan. Ang mga skill na ito ang magpupuno sa kakulangan niya sa pakikipaglaban. Pinili mo ang Rune Guardian class. Isang asul na liwanag ang bumalot sa player, nagbago na ang kaniyang class. Isang kislap ang makikita sa mga mata ng lalaki. Ang iyong agility ay nadagdagan ng 5 beses. Ang iyong magic power ay nadagdagan din ng 5 beses. Isang bagong attribute, ang intelligence, ang naidagdag. Nadagdagan din ng bagong stat, ang willpower. Class skill, beginner rune engraving. Ang Diyos ng hunting season ay hangang-hanga sa pinili mo. Isang hindi kilalang Diyos ang tumatawa sa desisyon mo. Iniunat ng bata ang kaniyang kamay. 2. Kumikinang na bolang liwanag ang lumitaw sa ibabaw nito. Beginner runic crafting. Habang tumataas ang level ng skill, mas tumataas ang tsansa na makagawa ng rune at bumibilis din ang paggawa nito. Level ng skill, 1. Category, active class creation. Effect, makagawa ng mga natatanging letra. Ang beginner runic crafting ay nagpapahintulot sa iyo na gumuhit ng mga kakaibang letra sa isang gamit. Ang gamit na ito ay magiging isang artifact habang tumataas ang level ng skill mo. Skill level, 1. Category, active class engraving. Ang effect, mahiwagang regalo. Napatawa ang bata. Ito na nga ang kailangan niya. Mayroon na lang siyang natitirang 4 na minuto. Iniunat ni Sangwoo ang kaniyang kamay sa harap. 2 maliwanag na bilog ang lumitaw sa paligid nito. Nagdagdag ka ng 30 puntos. Sa iyong intelligence stat, napangiti ang binata habang nakatingin sa kaniyang kamay. Nagdagdag ka ng 25 puntos sa iyong willpower stat. Nagtago siya sa likod ng isang puno. May mga matang nanlilisik sa dilim. Tumalon ang bida. Sa harap niya, bumungad ang mukha ng isang galit na red mamba, nagnitnit ang mga ngipin ng player at tumalon. Paatras. Tinuklaw ng ahas ang pwesto kung saan siya nakatayo kanina. Ang beginner rune creation skill ay na-activate na. Lumingon ang lalaki. Nagliliwanag ang kaniyang mga mata. Tumataas ang tsansa ng tagumpay kasabay ng pagtaas ng iyong mga stat. Inilagay niya ang talim sa harap niya at hinawakan ito. Mabilis na idinaan ng bida ang kaniyang kamay at nag-iwan ng hiwa rito. Nanginig ang talim na puno ng dugo. Seryosong seryoso ang binata, isinawsaw ng lalaki ang kaniyang mga daliri sa pulang likido. Naisip niya na ang mga skill na sa pilitan niyang natutunan sa kaniyang mga nakatatanda ay magagamit niya ng husto ngayon. Ngayon, nagsimula ng gumuhit ang lalaki ng mga simbolo sa talim ng espada. Ang beginner rune engraving skill ay na-activate na. Nakatutok ang player. Inukit ang rune ng pagsabog at sinundan pa ng isa. May mga simbolong lumitaw sa sandata. Itinaas ng lalaki ang kaniyang espada. Ngayon, handa na ang lahat. Ang Diyos ng hunting. Season ay sabik na inaabangan ang susunod mong gagawin. Ang Diyos ng hunting season ay interesadong malaman kung paano nalaman ng isang baguhan ang tungkol sa mga rune. Itinaas ng lalaki ang kaniyang espada. Nagliliwanag ang talim nito. Nagtagumpay ka. Sa wakas. Dahil sa iyong matinding focus at tiyaga, matagumpay mong nalikha at naukit ang lahat ng rune. Tumaas ang iyong level ng skill. Bilang reward, makakatanggap ka ng bonus na explosion rune times 5 sa loob ng 1 minuto.
Ngumiti ang lalaking may itim na buhok. Naubos na ang kanyang magic power, at kasalukuyan siyang nanghihina. Itinutok ng bida ang kanyang sandata sa kaaway. Biglang bumuka ang bibig ng ahas. May 3 minuto na lang ang natitira. Galit na sumigaw ang lalaki. Sapat na ang oras na to. At biglang boom, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa kagubatan. Napatingin ang mga player sa pinagmulan ng tunog. Naguguluhang napatingin si Eyong sa kanyang harapan. Akala niya ay kanina pa galing sa gubat ang mga pagsabog, pero ang isang ito, mas malakas at mas matindi. Itinuro ng mga tao ang bundok. May makapal na usok na pumapailan lang sa likuran niya. Hindi niya talaga maintindihan ang nangyayari. Biglang may lumitaw na notification sa harap nila. Nagsimula nang umatake ang player na si Chanin sa boss. Isang buwisit na mamba pala ang boss. Gulat na gulat ang lahat, habang nagnitnit naman sa galit ang lalaking blonde ang buhok. Sumigaw siya na gusto silang patayin lahat ng tangang yon. Napakunot naman ang noo ng babaeng blonde at sinabing pareho lang naman ang ginagawa nila. Ginagawa niya kung anong gusto niya sa laro. Agad siyang tumakbo sa lieutenant para humingi ng tulong. Tahimik lang na napakunot noo ang lalaki. Nagpanik ang binata at sumigaw, mamamatay tayong lahat. Hindi man lang lumingon ang sundalo at inutusan ang lahat na manatili lang sa pwesto nila. Nagulat ang player at napatitig sa kanya. Mukhang kalmado lang si Eyong. Sabi niya, mamatay ang lahat kapag nagkaroon ng kahit kaunting pagkawasak. Napakunot noo ang lalaki at nag-iwas ng tingin. Napangitnit ang babaeng blonde at napamura na lang. Pinikit ng bahagya ng lieutenant ang kanyang mga mata habang nakatingin sa langit na puno ng usok, may mga kumikislap na kidlat doon. Kung tama ang hinala niya na ang ilaw na yon ay dahil sa critical hit. Hindi niya maisip kung gaano kalakas yon. Bawat segundo ay may kumikislap na liwanag sa itaas ng gubat. Madilim ang mukha ng sundalo, akala niya ay may pag-asa pa sila. Nakatayo ang lalaki habang nakaharap sa direksyon ng labanan. May naririnig na ingay at malalakas na ihip ng hangin mula doon. Anong nangyayari doon? Binabalot ng kidlat ang kalangitan. Nakikipaglaban ang bida sa isang dambuhalang ahas. Lukot ang kanyang mukha sa tindi ng galit. Isang pagsabog na naman. Kasunod nito ang pagpailan lang ng makapal na usok. Isang bagong notification ang lumitaw sa harap ng mga player. Matagumpay mong napatay ang unang boss ang Blood Mamba. Halos malaglag ang panga ng lieutenant sa gulat. Matagumpay mong natapos ang unang bahagi ng dungeon mission ang exploration. Lalabas na ang inyong pansamantalang ranking. Kabuuang ranking sa dungeon, 5,000 puntos. Unang pwesto, si Chanin may 49.79 na puntos. Pangalawang pwesto, si Eyong 1 puntos. Pangatlong pwesto, walang datos. Nakatayo ang bida sa gitna ng pinaglabanan. Ipamimigay ang mga reward base sa inyong mga nagawa at ranking. Nakatayo na ngayon ang bida sa harap ng mga player. Naisip ng lieutenant na baka nasasaksihan na niya ang pagsilang ng isa sa 10 hari. Biglang sumungaw ang ulo ng isang pulang ahas mula sa likod ng puno. Takot na napatingin ang mga player dito. Bumuka ang bibig ng mamba at sumugod ito. Nagsigawan ang lahat at mabilis na napaatras. Bagsak ang halimaw sa lupa sa harap ng mga player. At sa likuran nito, nakatayo ang bida na may hawak na espada. Talo na ang ahas. Tulala si Eyong habang nakatingin sa kanya. Napakunot naman ang noo ni Chanin habang tinitingnan ang mga tao doon. Tinanong niya kung mga player ba sila. Tumingin ang sundalo sa kanya at sumagot ng oo. Kumunot ang noo ng bida at sinabing tapos na siya sa boss at gusto niya silang makausap. Inutusan niya silang asikasuhin ang mga maliliit na kalaban. Para sa lalaki, ang pakiusap na yon ay parang isang utos na hindi pwedeng baliin. Tumango si Eyong. Ang iba naman ay pasulyap-sulyap lang sa bida. Sabi ng lieutenant, pwede siyang maghanda ng matutuluyan kung gusto nitong magpahinga. Hinila ng binata ang bangkay ng halimaw palayo habang gulat na nakatingin ang lalaki. Sumagot ang Rune Guardian na maghahanap na lang siya ng sariling pwesto dahil mukhang hindi sila komportable sa kanya. Nakahinga ang lahat ng maluwag. Napaisip sila kung talaga bang isa siyang malupit na tyrant o kamukha lang. Nagtawanan ang mga player at sinabing isa siyang demonyo. Pero ang blonde na lalaki, mukhang tensyonado pa rin siya. Lukot ang mukha niya sa galit. Samantalang kalmado lang ang bida. Tumawa ito ng mahina at bumulong sa sarili. Hindi na bago sa kanya na tawaging demonyo. Oras ng pahinga bago ang ikalawang bahagi 1 oras. Inilapag ng binata ang kanyang mga luot at tumingin-tingin sa paligid. Ngumiti ang bida at sinabing hindi naman pala masama dito. Nagdrawing si Chanin ng ilang simbolo sa bato. At heto na, nakaukit na ang obstacle rune. Biglang may lumitaw na barrier sa paligid ng binata at ng bangkay ng ahas. Tumaas ang level ng skill. Ang paglikha ng rune para sa mga beginners ay nasa maximum level na. Bukas na ang mas mataas na level ng skill ang advanced rune creation. Napatingin sa gilid ang bida at ngumiti. Nagdesisyon siyang unahin muna ang pag-aayos ng mga reward. May 2 reward para sa tagumpay at 3 reward para sa misyon na kasalukuyang nakabinbin. Pagkumpirma sa mga reward ng tagumpay, ibibigay na ang mga tropeo.
Pakipili ang kategoryang gusto mo, mga skill, mga effect, mga item, o mga achievement point. Ngumiti ang lalaki at naisip kung anong tropeo ang pipiliin. Ang pagpili ng mga tropeo sa mababang antas ay walang silbi, kaya sa ngayon ay sapat na sa kanya ang isang pangil ng dragon. Pinindot niya ang button para sa mga achievement point. Halatang halata ang pinili niya, nakatanggap ka ng 10,000 puntos ng karma. Pinili mo ang ika-4 na posisyon, ang mga achievement point bilang tropeo. Nakatanggap ka ng 5,000 puntos ng karma. Kasalukuyang bilang ng mga achievement point, 15,000. Sinabi ito ni Chansong. Ang tanging bagay daw na nagbubuklod sa mundo ng tao. At sa kaharian ng mga Diyos ay ang katotohanang kayamanan ang nagpapasya sa lahat. Kailangan mong masuportahan ang sarili mo bago magbukas ang shop. Ang game shop. Tiningnan niya ang system window at nagpa siyang suriin ang kanyang estado. Non-divine link. Hindi available ang liwanag ng mga Diyos, titulo, lalaking kasing itim ng ebano, katapatan, kailaliman ng lupa. Class, tagapangalaga ng mga rune. Antas 15. Lakas, 36.5. 5 skill, karaniwang tekniko ng balisong. Antas 5, pag-uukit ng rune para sa mga nagsisimula pa lang. Antas 9, paglikha ng rune para sa mga bihasa na. Antas 1, mata ng ahas. Antas 1, mahinang epekto ng resistensya sa lason. Antas 5, kapangyarihang humigop ng kaluluwa. Antas 1, espada ng berdugo. Antas 1, kakaibang detalye. Makikita ang interes ng mga Diyos sa ilang mga nakamit niya. Karagdagang estadistika, 50. Ngumiti ang bida sa sobrang tuwa. Hinaplos niya ang kanyang baba. Sulit ang pakikipaglaban sa Blood Mamba. Lumingon siya nang makarinig ng ingay. Ang unang reward sa misyon, ang pangil ng dragon ay sa iyo na ngayon, ang diyosa ng panahon ng pangangaso. Nagpapakita siya ng kasakiman. Maraming Diyos ang nagsimulang magpakita ng interes sa iyo ng hayagan pagkatapos ng labanan. Maraming konstelasyon ang nagsimulang tumawa. Humalakhak ang lalaking may kayumangging buhok. Muling binalaan sila ng diyosa ng panahon ng pangangaso. Na kung pag-iinteresan nila ang mga bagay na nararapat sa kanya, hindi sila makakatakas sa poot ng dragon. Tinatanong ka ng diyosa ng panahon ng pangangaso kung ano ang gusto mong matanggap bilang karagdagang reward. Ibibigay na ang ikalawang reward. Binuksan na ang kayamanan ng dragon. Listahan ng mga reward, ang elixir at ang gintong bareta. Ang makalangit na kopa, ang makapangyarihang bato. Nagulat ang lalaki sa mga pagpipilian. Ibinulong niyang napakarami. Napakaraming gamit dito. Sa huli, ito ay kayamanan ng dragon. Sinabihan ka ng diyosa ng panahon ng pangangaso na ipahayag. Sinabihan kanyang sabihin ang iyong kahilingan, at idinagdag na ang lahat ng kayamanan ay sadyang napakabihira. Nagulat ang ilang mga Diyos sa mga regalong ibinigay ng diyosa ng panahon ng pangangaso. Ang ilang mga konstelasyon ay nagpakita ng interes. Ngumiti ang bida at naisip na hindi pa ito sapat. Hindi siya magpapadala sa ilong kung tatanggapin niya ito. Kung tatanggapin niya ang reward. Ngayon, sarado na ang listahan, wala kang pinili. Ngumiti ang manlalaro. Kumunot ang noo ng diyosa ng panahon ng pangangaso at nagtataka kung ano ang ginagawa mo. Maraming Diyos ang nagtanim ng pag-aalinlangan. Nagduda sila sa iyong mga nakatagong intensyon. Ang reward ay ipapalit sa mga achievement point. Nakatanggap ka ng 1,000,000 sa iyong karma. Umiwas ng tingin si Chansong at sinabing alam niyang magagawa niya. Magagamit niya ang kanyang mga naipon ng buong husay pagdating ng panahon. Ang diyosa ng panahon ng pangangaso ay nagpakita ng mukhang hindi nasisiyahan. Inaalok kanyang maging kandidato para sa pagkapari. Iwinagayway ng lalaki ang kanyang kamay at sumagot na gusto niya munang makakuha ng karanasan at wala siyang balak na maging isa sa kanila. Ang reward ay ipapalit sa mga achievement point. Nakatanggap ka ng 1,000,000 sa iyong karma. Kasalukuyang bilang ng mga achievement point, 21,000. Ngumiti ang lalaki. Siguro ay dahil ito sa pakikipagkasundo sa mga Diyos, pero talagang malaki ang kinita niya. Nag-aapoy sa galit ang diyosa ng panahon ng pangangaso dahil pinagtatawanan mo siya. Sabi ng diyosa, pagsisisihan mo raw ito. Galit na galit siyang umungol. Ngumiti lang ang bida, piningkit ang kanyang mga mata at naisip na wala siyang rason para maging mahina. Maraming Diyos ang nagdala ng popcorn, inaabangan ng isang kapanapanabik na palabas. Napansin ng ilang Diyos ang iyong pag-ayaw. Napansin nila ang iyong pagtanggi na maging kandidato para sa pagkapari. Maraming Diyos na hindi naniniwala sa iyo ang nagpapakita ng tuwa. Ngayon, may interes at tuwa para sa iyo. Tumayo ang lalaki at tumingin sa mga kumukutitap na notification window. Inisip niya na kung makukumbinsi mo sila sa iyong malaking halaga, siguradong maraming mga nilalang ang magkakandarapang pumanig sa iyo. Ngumiti ang lalaki. Kung ang alitan kay Bel Marduk ay hindi lang usap-usapan, tiyak na kakailanganin ni Tiamat ng mas maraming tao. Kakailanganin niya ng mga pambihirang tao. Ngumiti ng palihim ang bida, ang diyosa ng panahon ng pangangaso ay tumalikod na. Iniling niya ang kanyang ulo matapos kang tingnan ng may nagbabagang mga mata, mukhang determinado ang manlalaro. Nangyayari ang lahat ng eksakto sa kanyang plano.
Sa takbong ito, magagawa na niyang lumipat sa susunod na yugto, si Chansong. Mahigpit niyang hinawakan ang hawakan ng espada at handa na siyang magsimula. Marami siyang matututunan sa halimaw na ito. Hiniwa niya ang bangkay ng ahas, nakakuha ka ng dugo ng mamba, nakakuha ka ng tendon ng mamba na 5 ang bilang. Nakakuha ka ng 2 mata ng mamba. Maraming Diyos ang nag-aabang kung anong sorpresa ang susunod mong gagawin. Kumalat na sa buong kalangitan ang usap-usapan tungkol sa kasunduan at ang pagtanggi mo sa alok ng Hunter Association na maging isang pari. Ang mga Diyos na interesado sa iyo ay nagsimulang mag-connect sa channel, 9,721 crown. Hindi pa alam ang kasalukuyang bilang ng mga nakakonect. Kahit ang kabuoang bilang ng mga interesadong Diyos ay palaisipan pa rin, Forest, isang safe zone para sa mga nagsisimula pa lang. May 2 player na nakaupo sa ilalim ng puno. Nakasimangot ang lalaking mahaba ang buhok. Nag-aalinlangan siya kung kaya ba niya itong gawin. Lumingon sa kanya ang isa pang player at tinanong siya ulit. Sumagot ang binata na gusto raw niyang maging isang tunay na player. Biglang tumayo ang lalaking maikli ang buhok at sumigaw, "Nababaliw ka na ba?" Sabi nung blonde, siya ay kaya niyang gawin yon, pero yung isa ay hindi. Galit na galit siya. Tiningnan siya nung isa pang lalaki ng may pagdududa. Sabi nung blonde, siguradong kaya niya to. Hindi lang niya naisip yon dati. Pero dito, kahit sino ay pwedeng ipakita ang kanilang talento. Ngumiti ang lalaki ng may kumpiyansa at sinabing, "Makikita niyo rin, isang mensahe mula sa Diyos." Ang Diyos na si Ibo na tumatagos sa mahinang liwanag ay interesado sa kakayahan ng player na si Jean Chonet. Tiningnan ng lalaking itim ang buhok ang notification. Gulat na gulat siya habang nakatitig sa notification. Ngumiti ang lalaking blonde. Isang liwanag ang lumitaw sa itaas nila at naglaho ang mga ulap. Isang nakakasilaw na liwanag. Dumating na ang administrator. Isang haligi ng gintong liwanag ang tumama sa lupa at nabalot ang ilang mga player. Isang anino ng kuneho ang makikita sa gitna ng usok. May puting buhok, nakasuot at may dalang relo, nagpakilala siya sa lahat. Nagpakilala siyang siya ang administrator ng channel na si Gerald. Binati niya ang lahat habang nakangiti. Tuloy-tuloy sa pagtawa ang kuneho habang hawak ang malaking pocket watch. Lumingon ang mga player para tingnan siya. Nagtataka silang nakatingin sa administrator, iniisip kung saan ba siya galing. Pinupunasan ni Gerald ang kanyang relo habang nakangisi. Sabi niya, mukhang nabulabog niya yata ang pahinga ng lahat. Kinuha niya ang kanyang tungkod at yumuko. May nangyari raw na kailangan niyang i-report. Nagtatakang tumingin ang tenyente sa bagong dating. Nilagay ng admin ang kanyang kamay sa dibdib at sinabing ayon sa patakaran ng Administrative Office tungkol sa non-ingerence o hindi pakikialam. Gusto raw nilang magbigay ng mataas na antas ng kalayaan sa mga player kaya sinusubukan nilang hindi makialam. Itinaas ng kuneho ang kanyang mga kamay. Itinaas niya ang kanyang mga kamay na parang nasa isang dula at hinawakan ang kanyang mga pisngi. Sinabi niyang nagkaroon daw ng malaking pagtalon sa rating. Dahil doon, galit na galit daw ang kanyang mga boss. Ngumiti ng nakakaloko ang kuneho at sinabing kailangan niyang ayusin ang difficulty. Galit na tumingin sa kanya ang mga player. Pinitik ng administrator ang kanyang mga daliri. Biglang nadurog ang signboard ng safe zone. Itataas ang difficulty base sa dami ng mga nakamit na tagumpay. Sisirain na ang safe zone. Mas magiging agresibo na ang mga monster. Lalakas din ang attack power at defense nila. Nagpanik ang mga tao. Sobrang kaba ang naramdaman nila, maging ang sundalo ay naging alerto. Nakasimangot ang lalaki. Naisip niya na gaya lang pala ito nung nakaraan. Isa itong biglaang baliktaran. Naalala niya ang kanyang sarili noon. May mga bundok ng bangkay sa paligid. Kumunot ang noo ni Izong. Ngayon naman, ang mga Diyos at ang mga constellation ang nakiusap sa administrator na itaas ang hirap ng laro. Gusto nilang makita kung may mga baguhang kakaiba ang galing na pwedeng maging mga pari, madilim ang mukha ng tenyente. Kailangan ba talaga niyang panoorin ang mga tao na maging biktima na naman? Kinakabahan ng lalaki. Iniisip niya kung naniniwala ba ang mga Diyos sa potensyal ng mga bida. Nakasimangot si Chanseon habang binabasa ang mga notification. Dahil sa pagtaas ng difficulty, ang natitirang oras para sa pahinga ay kinansela na, mas binigyan ng kalayaan ang mga monster. Gutom na gutom sila sa mga oras na ito. Una sa lahat, kailangan yung labanan ang pag-atake ng mga gutom na predator. Pwede na kayong magsimulang bumuo ng mga team. Bawat team ay kailangang makakuha ng 99 na kristal para makatuntong sa stage 2. Hawak ng batang babae ang isang kutsilyo. Ang matabang lalaki naman sa tabi niya ay may hawak na bat, punong-puno sila ng takot. Sabi nila, wala raw silang narinig na kahit anong balita tungkol sa ganitong pangyayari. Magsisimula ang unang wave sa loob ng 5 segundo. 5. Biglang lumitaw ang administrator sa likod ng tenyente. Nilinaw ng kuneho na siya ang tunay na player dito. Lumingon ang lalaki. Tinanong niya ito kung kilala ba siya nito talaga. 4. Ngumiti si Gerald. Isang liwanag ang bumalot sa kanya. Sinagot niya na ang militar na ito ang tanging nakalabas ng buhay mula sa lungga ng dragon. May espesyal na interes sa kanya ang mga nakataas.
May espesyal na atensyong binibigay sa kanya ang administrative office. 3. Ngumiti ng nakakatakot ang kuneho. Sinabi niyang ipagdarasal niya ang player. 1. Biglang naglaho ang administrator at naiwang mag-isa ang lalaki. 0. Ang ikalawang yugto. Nagsisimula na. Napalingon si Ezong nang marinig ang hiyaw. May mga demonyong lobo na biglang lumundag mula sa kagubatan. Nagmadaling tumakbo ang mga player. Sa sobrang takot, mahigpit nilang hinawakan ang kanilang mga armas. May sinubukang tumakas. Mabilis na nakalusot si Chuni sa gitna ng maraming tao. Napangiti ang bata, nagliliyab sa pula ang kaniyang mga mata. Inisip niyang pagkakataon na niya ito. Ang Diyos ng kuwago na tumatagos sa dilim ay nagpapakita sa iyo ng kaniyang habag. Humanda na ang batang blonde para sa susunod na pagsugod. Isang hindi kilalang Diyos ang nagmamasid sa iyo. Hawak ng bida ang isang pangil sa kaniyang mga kamay. Nakuha mo na ang nakalalasong pangil ng itim na mamba. Ngumiti siya at sinabing magkakaroon na siya ng proteksyon laban sa lason sa lalong madaling panahon. Nagsimula na ang ikalawang yugto. Nagulat ang babaeng may madilim na buhok habang nakatingin sa kaniya. Nagtataka ang mga Diyos na interesado sa iyo kung ano ang susunod mong gagawin. Ang Diyos na nakasubaybay sa iyo ay nakipagpustahan kung paano ka kikilos sa pagkakataong ito. Kumunot ang noo ni Chanin dahil sa inis at bumulong. Nagsimula na ba agad ang botohan? Isinuot ng bida ang kamay sa kanyang jacket at sinabing akala niya ay may mahabang oras pa siya. Nanalo kaya siya sa pusta nila ni Pavilek? Maingat na tiningnan ng babae ang screen ng mensahe. Mukhang mas nakakuha ng pansin ang pustahan kaysa sa inaasahan niya. Pinag-aralan ng lalaki ang mga nakasulat na numero. Ang pinakamalaking problema ay ang kaniyang lakas. Hinablot ng bida ang espada at mabilis na tumakbo. Gusto sana niyang magpahinga at magpalakas, pero kabaligtaran ang nangyari. Isang dambuhalang halimaw ang biglang sumulpot sa tabi niya. Balot ng apoy ang halimaw, kaya napakunot noo ang babae. Isang butiki ng apoy iyon. Noong una, lason lang ang kailangang harapin. Lason iyon para sa mga may buhay. Pero ngayon, lason na ito na may kasamang apoy. Kumaripas ng takbo ang lalaki. Sumasabay naman sa kaniya ang nilalang, kumunot ang noo ni Chanin habang nag-iisip ng malalim. Mukhang susunod naman ay lason ng yelo, tapos bakal, at panghuli ay lason para sa mga bangkay. Hinarangan siya ng pulang butiki. May mga apoy na lumabas sa bibig nito. Buti na lang at nakaiwas agad ang bida. Kumunot ang noo niya at hinigpitan ng hawak sa espada. Kailangan niyang maabot ang puntong naiipon na ang mainit na enerhiya. Lumapit ang lalaki at tinaga ang tagiliran ng butiki. Napahiyaw ang halimaw. Bumuhos ang dugo nito. Tinitigan ng nilalang ang bida, umiwas siya sa susunod na pag-atake. Nagbuga ng apoy ang butiki sa kung saan-saan. Kumilos ang bida sa gitna ng naglalagablab na itim na apoy. Tumalon siya rito at ibinaon ang kanyang espada sa mga kaliskis nito. Bigla niyang hiniwa ang laman nito at tumalsik ang parang kumukulong magma. Gumulong ang ulo ng butiki sa lupa. Lumapag ang babae at tumingin sa ibaba. Sumingkit ang mga mata ng player at sinabing ang lakas ng isang itim na mambaw ay hindi uubra sa tibay ng halimaw na ito. Mahihirapan siyang pumatay ng buong kawan. Isinawsaw niya ang kamay sa sugat at naglabas ng isang pulang bola. Napangiti ang lalaki sa katuwaan. Nabuksan mo na ang bola ng apoy, ibinuka ng babae ang kaniyang bibig, at nilunon ang nakuha niyang premyo. Napakunot noo ang bida. Tagumpay mong nalunon ang bola ng apoy. Nakakuha ka ng kaunting proteksyon. Nakatanggap ka ng 20,000 unit ng enerhiya ng apoy. Nagbuga ng apoy ang lalaki, at tuloy-tuloy lang siyang tumakbo. Naisip ng tagapangalaga ng mga rune na kailangan pa niyang lumunon ng mas maraming bola. Iyon ang kailangan para magkaroon ng ganap na proteksyon. Nagnitnit ang babae. 8 gram ng init ng enerhiya. Humugot siya ng lakas at tumalon. Ang daming butiki ng apoy sa ibaba. Ang pagiging immune sa lason ay kakayahan ni Antares. Ang alakdan ng 12 zodiac sign. Dahil dito, hindi siya tinatablan ng kahit anong uri ng lason. Nagbibigay din ito sa kaniya ng kakayahang gumawa ng lason. Kahit na nasa panig na ni Chanin ang lahat ng pagkakataon, ay tinamaan pa rin siya ng sumpa ni Gaia na sumira sa kaniyang pagkadiyos at naging sanhi ng kaniyang pagkatalo. Pero napadpad siya sa kailaliman ng lupa. Dahil kay Thanatos, natutunan ng bida ang isang lihim na sining. Sinabi ng Panginoon ng kailaliman na ang kaalamang ito ay malaki ang maitutulong laban sa 12 konstelasyon. Ang mga bumagsak na bituin ay pinarusahan at itinapon sa kailaliman. Marami silang nakalaban doon. Sa gitna ng mga bumagsak na bituin, may mga hindi rin nagkakagustuhan sa isa't isa. Ibinahagi ng mga matatalinong nilalang ang kanilang kaalaman. Ang una sa mga ito ay ang pinakamabilis na paraan para hindi tablan ng lason. May isang bumagsak na bituin na nagsabing nawalan siya ng anak dahil kay Antares. Kaya naman, ibinahagi niya ang kanyang sikreto. Kaya naman tinawag siya ng bida na unang nakatatanda. Marami pang pulang bola ang nilunon ng babae. Sa ganitong antas ng enerhiya, hindi pa niya kayang paganahin ang isang trigram. Kailangan pa niyang humanap ng mas malalakas na nilalang. Galit na galit si Shonggi.
Kumunot ang noo niya at nagnitnit ang mga ngipin. Inisip niya na baka malampasan na niya ang hayop na to. Ranking ng mga dungeon. Nanlaki ang mga mata ng binata. Unang pwesto, si Chanin, may 75 puntos. Pangalawang pwesto, si Shungi, 565 puntos. Pangatlong pwesto, 150 puntos. Nagulat ang lalaking blonde. Paano nangyari to? Akala ng binata ay gumagamit ng shortcut ang kalaban niya, ang Diyos ng liwanag na si 30. Pinapayuhan ka rin na gumamit ng shortcut. Baliw na napangiti si Shangi, at sinabing handa siyang gawin ang lahat. Humingi siya ng mas malakas na kapangyarihan. Sabi ng hindi kilalang Diyos, tutulungan niya ito, at si Changsung naman ay nakatayo lang, pasa ng espada niya sa balikat. May mga pagod na player sa paligid niya. Tiningnan nila ang lieutenant ng may inis at sinabing, ang mundong ito ay para lang sa mga espesyal na tao. Gusto niyang maging kasing lakas niya. Malungkot na umiwas ng tingin ang warrior. Inisip niya na pagod na ang lahat matapos ang 3 araw na pakikipaglaban sa mga monster, pero nagsisimula ng lumaki ang inggit ng iba. Mukhang tensyonado ang lieutenant. Naiintindihan niya ang mga ganoong tao dahil ang mga ordinaryong kalahok ay nakakuha ng pambihirang lakas. At hindi lang isa, kundi 2. Lumabas si Shungi mula sa kagubatan, ngumiti siya at sinabing may nakuha siyang bagong skill. Nagnitngit ang binata at sinabing sinagot na ng Diyos ang hiling niya at alam na niya kung paano siya mabubuhay. Isang may sungay na monster ang tumakbo papasok sa kuweba. Mukha itong isang nagbabagang tupa. Nagpakita ng mga ngipin ang monster at tiningnan ang bida. Biglang tumalon ang binata at tinigpas ang ulo ng kalaban sa isang saksak ng espada. May lumabas na bolang apoy mula sa monster. Sinalo ito ng lalaking may kulay kape ang buhok at nilunok. Napalingon ang bida nang may narinig na sumigaw. Ang batang babae ay pumasok ng mas malalim sa kuweba. Isang oso ang humahabol sa kanya, napaluha ang babae, isang mabilis na hiwa ang tumama sa monster. Tiningnan ni Changsung ang babae at tinanong kung ayos lang ba siya. Sumigaw ito na may nakita siyang monster. Tiningnan siya ng binata ng may pagkairita at sinabing siya lang yon. Wala siyang dapat ikatakot. Nagulat siyang tumingin sa babae at tinanong kung bakit mag-isa lang siya rito. Umiyak ang babae at sumagot na patay na ang lahat. Kumunot ang noo ng bida. Dinagdag pa ng babae na ang mga kaibigan niya ay iniwan ng isang lalaking nagngangalang Shungi. May tattoo na kuwago sa braso nito. Sabi ng lalaking blonde na maibabahagi niya ang kanyang banal na kapang. Naloko pala siya at marka pala iyon ng isang demonyo. Bigla siyang napaiyak. Ipinaliwanag ng lalaki na ang markang iyon ay nangangahulugang ibinenta na niya ang kaluluwa niya sa isang demonyo. Iba ang marka ng isang tunay na kuwago na tumatagos sa gitna ng dilim. Kapag namatay ang isang taong may marka, kukunin sa kanya ang lakas, at ang kaluluwa niya, ang lakas ay mapupunta sa alalay, at ang kaluluwa naman ay sa demonyo. Inabsorba iyon ni Shungi, siguradong naging napakalakas niya. Madilim ang tingin ng bida. Sa braso ng babae. Naisip niya na medyo seryoso ang markang ito. Kita sa mukha niya ang matinding galit. Naisip ng bida na kung demonyo nga ito, baka mas mataas pa ang antas nito kaysa sa mismong hari ng mga demonyo sa sobrang lakas. Lumayo ang lalaki sa kasama niya, hindi naman siya ganoon katakot. Hinabol siya ng babae at pinigilan. Humingi ng tulong ang babae. Nag-iwas ng tingin si Changsung sa inis at pinag-isipan kung anong gagawin niya sa batang ito. Itinuro niya ang babae at tinanong kung hindi pa ba sapat na iniligtas niya ito mula sa oso ng apoy. Determinado ang tingin ng babae sa kausap niya at sinabing handa siyang maglaba, maglin. Sana ay matulungan niya itong mas lumakas pa, lumingon ang bida na tila nayayamot, tiningnan siya ng babae ng may buong tiwala. May napansin ang lalaki sa mga mata niya, tinanong niya ang dalaga kung gusto ba nitong ipaghiganti ang kanyang mga kaibigan. Nag-aalangan na iniabot ng babae ang isang bar ng tsokolate, at sinabing iyon na ang huli niyang matamis na pagkain. Tumanggi ang lalaking may kayumangging buhok. Nagdekwatro ng braso si Changsung habang tinititigan ang kanyang kasama. Tinanong niya ito kung may magagawa ba siya. Malugod na sumagot ang dalaga na handa niyang gawin ang lahat. Tiningnan siya ng bida ng seryoso at iminungkahing. Unahin muna ang marka. Patay na ang isinumpang manlalaro na si Shin Jinguang. Sa bisa ng kontrata, mapupunta sa iyo ang lakas ng kanyang buhay. Naakit si Shungi sa madilim na enerhiya, patay na rin ang isinumpang manlalaro na si Kim Mina. Matatanggap mo ang lakas ng kanyang buhay. Bilang bahagi ng inyong kontrata, humalakhak ang lalaking blonde. Nagningning ang kanyang mga mata, ramdam na ramdam niya ang pag-apaw ng kanyang lakas. Natutuwa ang hindi kilalang Diyos na makitang lumalago ang kapangyarihan nito. Isang manlalaro ang dahan-dahang lumapit sa kanya mula sa likuran. Lumingon ang lalaking blonde at tinitigan siya ng may bagsik sa mata. Sa sobrang takot ng lalaki, minabuti na lang niyang itikom ang kanyang bibig. Kabado niyang tiningnan ang kanyang kamay na may marka. Tulad ng iba, bakas sa mukha ng manlalaro ang matinding takot. Bumulong siya na nililimitahan ng marka ang bawat kilos niya. Lumingon si Shungi sa pinanggalingan ng boses, galit na galit dahil may nahuli sa usapan.
Isang sugatang lalaki ang lumapit sa kanya, at sinabing nahanap na nito ang matagal na niyang hinahanap. Nagtanong ang lalaking blonde. Nagnitnit ang ngipin ng lalaking maikli ang buhok habang tinitingnan ang dati niyang kaibigan ng may pait sa puso. Ang iniisip niya, ginawa silang alipin ng blonde na yon. Para silang mga bilanggo sa loob ng isang kulungan. Ngumiti si Chungi at humakbang pasulong. Pagod na ang mga manlalaro sa likod niya. Inutusan niya silang bumangon at simulan ang pag-atake sa boss. Nakangiwi ang mukha niya sa isang nakakatakot na ngiti habang lumilitaw ang mga itim na marka. Sumigaw ang lalaki na. Pagdururusyahin niya ang bida gaya ng dinanas niyang hirap noon. Pinapanood ng Diyos na si SB ang poot ng kanyang mga bata. Napatingala ang batang babae sa gulat. Sa oras na ito, marami ng tao ang nakakonekta sa channel. Sa kasalukuyan, maraming Diyos ang nagpapakita ng interes sa channel. Mabilis na tumakbo pasulong ang dalaga. May mga itim at puting singsing na lumitaw sa paligid niya. Maraming Diyos ang nagbabantay sa mga manlalaro na mabilis na lumalakas. Tumalon ang babae mula sa lupa. Na-activate mo ang skill na bagyo. Mabilis siyang nakalayo mula sa kawan ng mga patay. Nagniningning ang mga mata ng mga naglalakad na bangkay. Matagumpay na gumana ang rune na captcha laban sa mga zombie. May isang taong pumupugot sa mga ulo nila, matagumpay na gumana ang rune na captcha laban sa mga patay, ang bida ay nagpakawala ng mga matatalim na tagagamit ang kanyang espada. Lumingon ang dalaga at tiningnan siya ng may paghanga, naalala niya kung paano. Napansin ng lalaki doon sa kuweba na mabilis siyang tumakbo, kaya naman, kailangan niyang tumakas para malinlang at mailigaw ang mga zombie na hahabol sa kanya. Pinutol ng binata ang isa pang ulo ng zombie. Lumingon siya at nagtanong kung ito na ba ang huli. Nagkalat ang mga bangkay sa buong paligid niya. Patakbong lumapit ang babae sa kanya at masayang sinabing, naipon na niya ang lahat ng halimaw sa loob ng radius na 300 metro. Gaya ng hiniling nito, tiningnan siya ng lalaki at tinanong tungkol sa mga paghahanda. Tiningnan siya ng babae nang may nagniningning na mga mata at sumagot na nagawa na niya ang lahat. Sinuri niya ito at tiniyak na maayos ang lahat. Nagtanong ang dalaga kung may iba pa ba siyang maitutulong. Kalmadong tiningnan ni Hansong ang kausap at sinabihan itong tumakbo palayo hanggat maaari, hindi niya kayang labanan ang halimaw na lilitaw dito. Naisip ng bida na mukhang determinado ang babae. Tiningnan siya ng kausap ng may buong tiwala at pumayag ito. Mabilis na pumasok ang dalaga sa kailaliman ng kagubatan. Tumingin ang lalaki sa kabilang direksyon at kumunot ang kanyang noo. May itim na usok na humaharurot sa direksyon niya. Tinakpan ni Hansong ang kanyang mukha. Lason ito. Lumitaw na sa gitna ng labanan ang bulok na gagamba ng salot na siyang main boss. May mga higanteng paa na sumulpot mula sa itaas ng gubat. Tumalon pa atras ang bida. Ang atake ay bumagsak sa lupa. Lumingon ang babae dahil sa ingay. Nakita niya ang isang dambuhalang gagamba. Inilabas ni Hansong ang kanyang espada at tumayo. Sa harap ng kaaway. Hinawakan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay, pagkatapos ay inalis din ito. Ang mata niya ay naging kulay ginto na parang sa isang mabangis na hayop. Ang gulo ng mga zombie. Dumadaing ang mga patay at inaabot ang kanilang mga kamay. Ang mga binti ng gagamba ay gawa sa mga patay na tao at naglalabas ng nakakasulasok na amoy. Umungal ang halimaw. Napayukod si Hansong sa lupa dahil sa bugso ng malakas na hangin. Naningkit ang kanyang mga mata. Humanga ang Diyos ng serpienteng pumupulupot sa mundo at ikaw ay bibigyan ng gantimpala. Ang mga mata ng bida ay pansamantalang naging mga mata ng ulupong, tulad ng isang ahas na kayang tumukoy agad sa kanyang biktima. Magagawa mong suriin ng maigi ang paligid na makakatulong sa pag-iisip ng iyong susunod na hakbang. Skill level 1, aktibong uri. Epekto, itinuturo ang kinaroroonan ng mga target. Naningkit ang mata ng bida habang nakatingin sa harap. Naisip niya na sa pagbibigay sa kanya ng bentahe nang walang anumang kapalit, ang Diyos ay nagpapahiwatig na gusto nitong makita kung ano ang kaya niyang gawin. Idinilat ni Hansong ang kanyang mga mata, magpapakitang gilas. Siya. May nakita siyang puwang. Tinarget niya ang binti ng gagamba, huminga ng malalim ang lalaki, at nilanghap ang apoy. Ang skill na mahinang resistensya, laban sa lason ay na-activate. Isang liwanag at apoy ang bumalot sa bida. Ang skill na mahinang resistensya, laban sa lason ay nag-level up. Winasak ng naipong enerhiya ng apoy ang lason na nakapasok sa iyong katawan, ngumiti si Hansong. At humakbang pasulong. Nakuha ang achievement. Pag-iipon ng 666 na bola ng apoy, bonus na gantimpala para sa fire attribute. Dagdag na 5 sa endurance. Nagnitngit ang bida at sumugod sa kaaway. Tumalon siya patungo sa binti ng gagamba at iwinasiwas ang kanyang espada. Sa isang mabilis na taga, naputol niya ang isang binti nito. Umungal ang halimaw. Mas tumalon pa ng mataas si Hansong at tiningnan ang gagamba. Naisip niya na kailangan niya ng isang bagay na madaling magliyab para mapaningas ang apoy ng 8 trigram.
Siya ay kumuha ng isang sanga, isang ipo-ipo ang nabuo sa paligid ng halimaw. Napagdesisyonan ng lalaki na ang lason ang pinakanababagay. Sa kanya, kuminang ang kanyang mga mata. Sa lahat ng lason, ang mga venom gland ng gagamba ng salot ang pinakamahusay. Ang skill na ito ay nagbigay daan sa kanya na i-target ang pinakamahinang bahagi, umayre ang bida at tumalon. Itinusok niya ang espada at nang hugutin niya ang talim, tumalsik ang lason. Kumunot ang noo ni Hansong at naisip na ang kagat nito. Malakas siya. Nakatayo siya sa tuktok ng halimaw. May lumalabas na lason sa bibig ng mga zombie. Tumalon pa atras yung babaeng may itim na buhok. Nakailag yung lalaki. May asido roon, at hindi sapat yung level na naabot niya sa nakalipas na 3 araw. Kumunot ang noo ng bida. Pagkatapos ng unang stage, humarap siya at kumaripas ng takbo. Sinundan siya ng gagamba. Paalis na kayo sa lugar ng labanan. Hingal na hingal si Chanson. Huminto siya. Sa harap niya, nakahandusay ang mga talo ng zombie. Nanigas ang mukha niya. Si Chanson na naman ba to? Nanlaki ang mga mata niya. Isang malaking tagumpay ang nakamit. Ranking ng dungeon. Unang pwesto, Chanson, 29,550 puntos. Pangalawang pwesto, 1,230 puntos. Pangatlong pwesto, 550 puntos. Takot na takot yung lalaking blonde. Sabi ng isang hindi kilalang Diyos, malilintikan ka talaga pag itinuloy mo pa ang pagdumi sa pangalan ko. Kinakabahang kinagat ng bata ang daliri niya. Baliw na to. Nagbabala ang hindi kilalang Diyos na ito na ang huling pagkakataon mo na. Kumunot ang noo ni Chanson at kinagat ang daliri niya hanggang sa dumugo ito. Inisip niya na hindi kayang lumakas ng ganoon kabilis ng isang ordinaryong tao sa loob lang ng maikling panahon. Ang binata ay gagawin ang lahat para mapansin ulit ng Diyos, at wala siyang pakialam kung anong klaseng pandaraya ang gawin ng tarantadong to. Kinakalaban na ng player na si Chanson ang Plague Spider. Mabilis na tumakas ang bata. Nangako siyang papatayin niya ang bida. Tumalon si Chanson mula sa burol. Nakatayo sa harap niya ang dambuhalang gagamba. Lumingon yung babaeng may itim na buhok, nagwawala na ang Plague Spider. Naalala ng bida kung paano siniguro ng babae. Sa kanya nahanda na ang lahat. Sinimulan na niya ang pag-atake. Biglang tumalon sa kanya ang halimaw.